Hindi nag-atubili si Ming na sumagot ng oo nang tanungin ni Old Huang kung paano nito nalamang mayaman ito. Ipinaliwanag niya na simple lamang ang dahilan dahil si Old Huang ay isang sinaunang mabangis na hayop na nag-anyong tao at nabalitaan niyang kahit na ang Heavenly Emperor ay walang magawa rito. Ang Heavenly Emperor ay isang great sage ng Eternal Realm at ang sinumang kayang makipagsabayan dito ay malamang na nasa Eternal Realm din. Ayon sa mga alamat, ang isang malakas na tao sa Eternal Realm ay kayang gumawa ng hindi bababa sa ilang 10 bilyong Eternal Coins bawat araw. O mas marami pa. Si Old Huang ay nasa Legendary Academy ng hindi bababa sa ilang 100,000 taon kaya tiyak na nakaipon ito ng napakaraming Eternal Coins. Hindi ito kinumpirma ni Old Huang ngunit hindi rin ito itinanggi at malamig lamang itong tumawa at sinabing walang alam si Ming. Ang paggawa ng Eternal Coins ay parehong nakakainip at nakakapagod at sinong magsasayang ng oras sa paggawa nito araw-araw. Ngumisi si Ming at alam niyang may pagkakataon nito at sinabing kung walang pera si Old Huang ay huwag na lamang at pagkasabi nito ay itinago niya ang Civilization Steel. Ngunit hindi man lamang kumurap si Old Huang at tamad na sinabing mayroon siyang hindi bababa sa 10 Civilization Steel sa kanyang koleksyon. Hindi nakapagsalita si Ming at naisip kung bakit ganoon na lamang kadaling makahanap ng Civilization Steel. Nagpatuloy si Old Huang at sinabing ang sibilisasyon ng tao ay nagkaroon ng higit sa isang malakas na sibilisasyon at marami sa mga ito ay super civilization, ngunit ang lahat ay naglaho at kalahati ng kanyang koleksyon ng Civilization Steel ay mula sa sibilisasyon ng tao. Tinapik ni Ming ang kanyang puwet at sinabing kung gayon ay magpapaalam na siya at babalik na lamang sa ibang araw upang kumain ng pagkain nito. Pinigilan siya ni Old Huang at bumaba mula sa duyan at tiningnan si Ming at sinabing bagaman hindi niya gusto ang paggawa ng Eternal Coins ay mayroon na siyang kaunting pera. Nakangiting nagtanong si Ming kung nais na ba nitong ilagay ang pera nito sa kanyang bangko. Mahinahong sinabi ni Old Huang na huwag itong magpanggap at nakikita niyang kulang ito ng pera. Tuyong ngumiti si Ming at sinabing hindi ito may tatago at talagang kulang siya ng pera. Nag-isip si Old Huang at sinabing noong una ay pinilit siya ng Heavenly Emperor na gumawa ng Eternal Coins sa loob ng ilang panahon at bagaman kinuha ng Heavenly Emperor ang bahagi nito ay may natira pa sa kanya. Ngunit hindi ito gaanong karami. Nabigo si Ming at nagtanong kung hindi ba ito umabot sa 1,000 bilyon. Nanlaki ang mga mata ni Old Huang at sinabing ang 1,000 bilyon ay kayang gawin sa kalahating araw at ang natirang pera ay hindi gaanong karami ngunit umabot ito sa 3 trilyong Eternal Coins. Muntik nang matamba si Ming at naisip na ang 3 trilyon ay katumbas ng 300 milyong bilyong Eternal Coins. Ngunit pagkatapos ng kanyang unang kagalakan ay bigla siyang namutla at nagtanong kung ang 3 trilyon ay ilalagay lahat nito sa kanya. Sumagot si Old Huang na hindi niya kailangan ng pera at dahil ibibigay na rin niya ito ay ibibigay na niya lahat at hindi na niya kailangan ng interes at ang tanging nais lamang niya ay ang Civilization Steel. Nang marinig ni Ming na walang interes ay nakahinga siya ng maluwag at nagtanong kung kailan babawiin ni Old Huang ang pera. Sumagot si Old Huang na kapag nakaalis na siya sa napakasamang lugar na ito at pagkasabi nito ay bigla siyang nawala ng sigla. Sinabi ni Ming na kung gayon ay ang Civilization Steel ay pag-aari na ni Old Huang. Ngunit may isa siyang hiling at kung sakaling kailanganin niyang pag-aralan ang Civilization Steel sa hinaharap ay umaasa siyang maaaring ipakita sa kanya ni Old Huang ang 11 piraso nito. Malugod na pumayag si Old Huang at sinabing walang problema. Pagkasabi nito ay inihagis niya ang isang bakal na singsing kay Ming at nang hawakan nito ni Ming ay natuklasan niyang ito ay ubod ng bigat at naglalaman ng isang malawak na malaking mundo at ang 3 trilyong Eternal Coins ay nasa loob nito. Nang makita ang ganoong karaming pera ay bumilis ang tibok ng puso ni Ming at naisip niyang ang 300 milyong bilyong Eternal Coins ay hanggang kailan niya ito magagastos. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Old Huang ay parang isang timba ng malamig na tubig na bumuhos sa kanya at siya ay natigilan. Ipinaliwanag ni Old Huang na bagaman ang perang ito ay nasa kanya ay hindi ito pag-aari niya kundi pag-aari ng Heavenly Emperor kaya hindi niya ito maaaring ilabas mula sa malaking mundo at kung hindi ay malalaman ito ng Heavenly Emperor at kukunin ang lahat ng pera. Muntik nang mapatalon si Ming at nagtanong kung ano ang saysay ng perang ito kung hindi niya ito magagamit at kung ito ba ay para lamang sa kanyang paningin. Ikinaway ni Old Huang ang kanyang kamay at sinabing huwag magmadali ang kabataan at pakinggan ang kanyang sasabihin at hanggat ang kukunin itong pera ay hindi lalampas sa 1% ng kabuuan ay hindi ito papansinin ng Heavenly Emperor.
Ngunit dapat nitong tandaan na gaano man karaming pera ang kanyang kunin ay kailangan niya itong ibalik sa loob ng 3 araw at kung hindi ay malalaman pa rin ito ng Heavenly Emperor. Nag-isip si Ming at sinabing nangangahulugan itong tanging 300,000 bilyon lamang ang maaari niyang gamitin at sa loob lamang ng 3 araw. Kinumpirma ito ni Old Huang at agad na naisip ni Ming na ang 3 trilyong Eternal Coins ay talagang walang gaanong saysay at nagtaka siya kung ano ang magagawa niya sa loob ng 3 araw at naunawaan niya kung bakit sinabi ni Old Huang na walang interes. Nang tanungin ni Old Huang kung ayaw ba niya ay pinaningkitan nito ang kanyang mga mata at pumayag si Ming at nagpaalam. Ngunit pinigilan siya ni Old Huang at sinabing iwan muna ang Civilization Steel. Pagkatapos umalis sa Legendary Academy ay bumalik si Ming sa War City at nang makita siya ng lahat ay sunod-sunod silang nagtanong kung nakahiram ba siya ng pera. Hindi alam ni Ming kung paano sasagot at sinabi na lamang niyang nakahiram siya. Nang tanungin ni Zhang Heng kung magkano ay sinabi ni Ming na sapat na ito. Mayroon siyang lubos na kumpiyansa sa paghamon sa mga nasa Martial God List at ang 300,000 bilyong Eternal Coins ay sapat na, kahit na magagamit lamang ito sa loob ng 3 araw. Mabilis na pumasok si Ming sa meditation at sa loob ng Infinite Eternal Divine Sea ay ang divine form sa Infinite Palace ay muling lumipad patungo sa kontinente sa gitna ng banal na dagat at natagpuan ang batong embryo. Sa sandaling ito ay ang alimpuyo sa ibabaw ng batong embryo ay muling lumitaw at ang Creation Divine Thunder at World Creation Lightning ay patuloy na bumabagsak at tumatama sa batong embryo. Noong una ay malayong-malayo ang divine form ni Ming ngunit unti-unti itong umupo sa tabi ng batong embryo at sabay na tinanggap ang paglilinis ng Divine Thunder at Divine Lightning at dahil naranasan na niya ito noon sa Creation Grounds ay wala itong panganib. Naisip ni Ming na pagkatapos ng mga bagay sa Martial God Hall ay kailangan niyang pumunta muli sa Legendary Academy upang humingi ng tulong sa kanyang master sa pagsasanay ng Nine Deaths Art at sa kanyang malaking pag-unlad sa panahong ito ay tiyak na sapat na ito upang sanayin ang sining na ito hanggang sa 9 na antas at gawing ganap ang kanyang pisikal na katawan at divine form. Ang Nine Deaths Art ay ang 4 na antas lamang ng Supreme Veneration Art at mayroon pang 5 antas na kasunod at ang 5 antas ay may kinalaman sa hiwaga ng buhay na tinatawag na Life Imprint at ang pagsasanay nito ay may malaking tulong kay Ming sa kanyang pagsalakay sa 2 antas ng martial arts. Sa loob ng 1 araw at 1 gabi ay ang divine form ni Ming ay patuloy na tumaas sa gitna ng Divine Thunder at Divine Lightning at mabilis na dumating ang oras ng labanan at pumunta si Ming sa harap ng Martial God Hall ayon sa napagkasunduan. Ang Martial God Hall ay itinayo ng ubod ng kadakilaan at isang malaking grupo ng mararangyang gusali at ang pangunahing bulwagan ay napakaganda at siyang simbolo ng Five Spirit City. Sa harap ng pangunahing bulwagan ay isang napakalaking plaza at ang hamon ni Ming ay gaganapin sa plaza na ito at ang mga tao ng Five Spirit City at maging ang mga tao mula sa ibang lugar at ibang malalaking mundo ay pumunta upang panoorin ang kasiyahan. Si Di Xiong at ang isang grupo ng mga pinuno ng Martial God Hall ay nakaupo sa isang mataas na entablado at sa hindi kalayuan ay isang arena na may 100 hakbang ang taas at 800 hakbang ang haba at lawak na napakalaki ng sukat. Bago ito ay ang simbolikong kahulugan ng arena ay mas mataas kaysa sa praktikal na gamit nito at hindi pa ito kailanman nagamit, ngunit ngayon ay sa arena na ito tatanggapin ng Martial God Hall ang hamon ni Ming. Padami ng padami ang tao at ang mga bakanteng lugar sa paligid ng arena ay puno ng mga tao at maging sa himpapawid ay maraming tao ang lumulutang at mula sa malayo ay parang isang grupo ng mga lumilipad na insekto na nagtipon-tipon. Nang malapit na ang oras ay isang liwanag ang bumaba mula sa langit at lumitaw si Ming sa arena at sa araw na ito ay nakasuot siya ng puting damit at walang hawak na anuman at may ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling yun ay wala pa ang taong lalaban mula sa Martial God Hall kaya nagbigay galang si Ming sa mga tao sa ibaba at umikot ng isang beses at sa kanyang matalas na paningin ay nakita niyang naroon ang Immortal Temple at Legendary Academy at gayon din ang Three Emperors World at ang sibilisasyon ng digmaan. Sa panig ng Immortal Temple ay naroon ang Temple Lord na si Su Beijian kasama sina Jin Shanbai at Zhao Xin at ilang senior brother at nang makita nilang nakatingin si Ming sa kanila ay bahagya silang tumango at malakas na sinabi ni Zhao Xin na ang kanyang junior brother ay tiyak na mananalo hanggang sa huli at nakangiting ngumiti si Ming at nagbigay galang sa kanila. Sa panig ng Legendary Academy ay naroon si Yun Feng at Ning Yuan at ilang hindi pamilyar na tao na tila mula sa Undying Academy at ngumiti rin si Ming sa kanila at hindi nagsalita si Yun Feng ngunit itinaas ang kanyang hinlalaki kay Ming at ang dalawang magkapatid ay may malalim na pagkakaibigan at si Yun Feng ay may lubos na tiwala kay Ming.
Sa panig ng War Civilization ay nagpadala rin ng pamilya Gan ng tao at bagaman wala si Gan GMA ay personal na dumating ang pinuno ng pamilya Gan na si Gan Taiyan at nang makita niyang nakatingin si Ming sa kanya ay nagbigay galang siya at si Ming ay ang Heavenly Lord ng pamilya Gan at maging si Gan Taiyan ay kailangang tumawag sa kanya ng Master at dahil sa ipinapakitang potensyal ni Ming ay kusang loob itong ginawa ni Gan Taiyan. Ang mga taong dumating mula sa Three Emperors World ay kawili-wili at dumating si Si Kung Zun at gayon din ang pangalawang anak ng Human Emperor na si Shang Yunfei at kapansin-pansin na may isang babaeng napakaganda at puno ng lakas na tila ang dating humahabol kay Jin Shanbai na si Leng Gaiyuhao at malinaw na walang interes si Leng Gaiyuhao kay Ming at mula pa noong una ay ang kanyang magagandang mata ay nakatitig lamang kay Jin Shanbai at labis na hindi komportable ang huli. Bukod sa apat na grupong ito ay nakita rin ni Ming ang ilang taong hindi niya nais makita, tulad ng asawa ni Jiang Taishan na sina Han Lehua at Yu Lingdai at ang ina ni Jiang Taishan na isang babaeng nakasuot ng magarang damit at ang mas nagpabigat sa puso ni Ming ay ang babaeng nakatayo sa tabi ng babaeng nakasuot ng magarang damit na si Jiang Zhu. Matagal nang hindi nakikita ni Ming si Jiang Zhu at noong bumagsak ang 5 dakilang dinastiya noon ay pinili niyang sumunod sa pamilya Jiang at umalis at mula noon ay wala nang balita sa kanya at hindi niya inaasahang siya ay lilito sa oras at lugar na ito at nagtaka siya kung bakit siya naririto. Napansin niyang ang ekspresyon ni Jiang Zhu ay tila natulala at nakatitig lamang sa harapan at si Yu Lingdai ay nakatitig din kay Ming at ngumiti ng isang napakasamang ngiti at nang makita ni Ming ang ngiting ito ay bumigat ang kanyang puso. At gaya ng inaasahan ay sa sumunod na sandali ay may lihim na mensahe si Yu Lingdai sa kanyang isipan at sinabi nitong pinatay ni Ming si Jiang Taishan at ngayon ay papatayin nito sa kanyang harapan ang babaeng kanyang minamahal. Nanatiling kalmado si Ming at sinabing ang kanyang mga minamahal na babae ay ligtas lahat. Masamang ngumiti si Yu Lingdai at nagtanong kung paano si Jiang Zhu at ang mga bagay sa pagitan nila ay sinabi noon ni Jiang Taishan sa kanya at hindi ba't siya ang babaeng kanyang minamahal. Sumagot si Ming na ganoon na nga at nagbabala na kung maglalakas loob itong galawin ang kahit isang hibla ng buhok ni Jiang Zhu ay gagawin niyang mas malala pa sa kamatayan ang buhay nito. Tumawa ng malakas si Yu Lingdai na tila baliw at sinabing kahit na hindi niya ito patayin ay naririto sina Han Lehua at ang ina ni Jiang Taishan at sa palagay ba nito ay palalampasin nila si Jiang Zhu. Si Han Lehua ay nakatitig din kay Ming na may malamig na tingin na puno ng galit at siya ay anak ni Han Jiwin at mula nang maging main god ang kanyang ama ay siya at ang kanyang pamilya ay nagtamasa ng walang hanggang karangalan at ang kanyang kakayahan ay mabilis na tumaas at siya ay naging pangunahing tao sa Martial God Hall na may tiyak na kapangyarihan sa pagpapasya. Nagkunot ang noo ni Ming at nagtanong kung ano ang nais nila. Sinabi ni Han Lehua na sa ika-50 laban ay kailangan niyang matalo at kung hindi ay gagawin niyang mas malala pa sa kamatayan ang buhay ni Jiang Zhu. Mariing nagtanong si Ming kung ano ang ginawa nila sa kanya. Tumawa si Han Lehua at sinabing ang chastity sizzing strange poison ay tiyak na narinig na niya at pagkatapos inumin ang lason na ito ay kung hindi agad mabibigyan ng antidote ay si Jiang Zhu ay magiging pinakamalibog na babae sa mundo at araw-araw ay makikipagtalik ng mahigit 10 lalaki hanggang sa mabulok ang kanyang katawan at nabalitaan niyang ang naunang babae ni Ming ay nahulog sa eternal purgatory at ang kahihinat na ni Jiang Zhu ay magiging 100 ulit na mas masahol pa rito. Natahimik si Ming at tila kinakausap ang hangin at nagtanong kay Xiao Si kung may lunas ba ang lason na ito. Sumagot si Xiao Si na ito ay simple at kailangan lamang niyang makipagtalik kay Jiang Zhu at gamitin ang eternal power upang linisin ang kanyang kaluluwa at katawan at kahit na ang pinakamasamang lason ay mawawala. Bumuntong hininga si Ming at sinabing kahit na sumuko siya sa kanila ay hindi pa rin palalampasin ng 3 babaeng ito si Jiang Zhu at inutusan niya si Xiao Si na dalhin si Jiang Zhu sa War City. Sa sumunod na sandali ay isang di nakikitang kamay ang lumitaw at si Jiang Zhu ay biglang naglaho at kasabay nito ay ang babaeng nakasuot ng magarang damit ay naglabas ng dugo mula sa kanyang bibig at ang kanyang mukha ay namutla at malinaw na si Xiao Si ang kumilos at sinaktan ang babaeng humahadlang at matagumpay na nailigtas si Jiang Zhu. Galit na sinabi ni Han Lehua na kahit na mailigtas ni Ming ang tao ay hindi niya magagawang alisin ang lason sa kanyang katawan. Sa sandaling yun ay isang kabataan mula sa panig ng Martial God Hall ang umakyat sa arena at basta na lamang tiningnan nito ni Ming at nakita niyang ang kakayahan nito ay nasa ika-9 na antas ng unang antas ng martial arts ng sistema ni Han Jiwin at ang kanyang antas ay mas mataas kaysa sa kanya at ang kanyang kakayahan ay halos katumbas ng ika-6 na antas ng unang antas ng martial arts ng kabilang panig na malayong mas mababa kaysa sa ika-9 na antas.
Pag-akyat ng kabilang panig sa arena ay mula sa mataas na entablado ay si Zhuang ang malakas na nagpahayag na si Ming na mula sa Heavenly Dao Sect sa unang antas ng martial arts ay nais hamunin ang mga malalakas na tao sa martial god list ng Martial God Hall at ang Martial God Hall ang tunay na orthodox ng martial arts sa mundo na may malawak na kalooban at handang tanggapin ang hamon ni Ming. Ayon sa kanilang kasunduan ay kung matalo ni Ming ang ika-100 pwesto ng Martial God List ay makakakuha siya ng gantimpalang isang Dharma Heaven coin mula sa Martial God Hall at sa bawat karagdagang taong kanyang matatalo ay ang gantimpala ay tataas ng 3 ulit at gayon din ang susunod at sa parehong paraan ay kung sa aling laro matalo si Ming ay kailangan din niyang ibigay sa Martial God Hall ang parehong halaga ng pera. Mula sa bibig ng kabilang panig ay si Ming ay naging isang maliit na tao na pumunta roon upang gumawa ng gulo para sa pera at ang Martial God Hall ay may dakilang kalooban at hindi nakikipagtalo sa maliit na tao at ganap na tinutupad ang kahilingan ni Ming. Malamig na tumawa si Ming at sinabing itigil na ang walang saysay na usapan at nagtanong kung maaari na silang magsimula. Sinabi ni Zhuang na ang bilang ng hamon bawat araw ay walang limitasyon at hanggat may sapat na lakas si Ming ay maaari siyang magpatuloy at maaari rin siyang magpahinga anumang oras at pumili ng ibang araw upang magpatuloy at pagkatapos ay inihayag niya na si Gu Wuyi na nasa ika-100 pwesto ng Martial God List ang sasalubong kay Ming. Tiningnan ni Gu Wuyi si Ming at bagaman alam niyang may malaking pangalan si Ming ay hindi niya ito gaanong pinansin. Dahil sa simpleng dahilan na siya ay nasa ika-9 na antas at ang kabilang panig ay tila nasa ika-6 na antas lamang at ang pagkakaiba ng kanilang antas ay nagbigay sa kanya ng malakas na kumpiyansa sa sarili. Sinabi niya kay Ming na mauna itong umatake at nakatiklop ang kanyang kaliwang braso at ang kanyang kanang hintuturo ay kinawayan si Ming na may mapanghamak na ekspresyon. Mapanghamak na sinabi ni Ming na hindi ito karapat-dapat at umalis na ito at pagkasabi nito ay huminga siya ng malakas at ang kanyang hininga ay naging isang malakas na hangin at ang hangin ay bumuo ng bilyong simbolo at ang mga simbolo ay bumuo ng isang wind formation na naging isang dragon ng hangin at sumugod sa kabilang panig. Labis na nagulat si Gu Wuyi at buong lakas na ginamit ang kanyang kakayahan at naglabas ng 3 palad laban sa malakas na hangin. Ngunit wala itong saysay dahil ang kapangyarihan ng wind formation ay napakalakas na parang isang higanteng sawa na hamampas sa kanya at siya ay sumigaw sa sakit at direktang pinalipad ng ilang daang hakbang at bumagsak sa arena. Nagulat ang lahat at sinabing si Ming ay napakalakas na kaya nitong talunin ng isang tao sa pamamagitan lamang ng isang hininga. Ang mga mukha ni Di Xiong at ng iba pa ay ubod ng sama at bagaman alam nilang ang hiningang yun ni Ming ay hindi mas mababa kaysa sa kanyang tunay na pag-atake ay ang paraan ng pagtalo sa kalaban sa pamamagitan lamang ng isang hininga ay lubhang nakagugulat at direktang ikinahiya ang Martial God Hall. At pinatunayan ng mga reaksyon ng manunood na napakalaki ng epekto nito at marami ang nag-isip na ang martial arts ni Ming ay maaaring mas malakas kaysa sa martial arts ni Han Jiuyin. Dahil kung hindi ay bakit may ganoong pagkakaiba? Na may seryosong mukha ay inihayag ni Zhuang ang resulta na si Ming ang nanalo sa unang laban at magsisimula na ang ikalawang laban. Ang taong nasa ika-99 na pwesto ay hindi mas malakas kaysa sa ika-100 pwesto kaya muli na namang ginamit ni Ming ang kanyang hininga upang patayin ang kalaban at ang kanyang tila simpleng hininga ay talagang naglalaman ng banal na kakayahan at mahiwagang gamit ng divine form at ang isang hiningang yun ay naglalaman ng mahigit 100 milyong lakas at ang mga lakas ay bumuo ng simbolo at ang mga simbolo ay bumuo ng formation na may napakalakas na kapangyarihan kaya madali nitong natalo ang isang tao. Gamit ang paraan ng paghinga ay sunod-sunod na natalo ni Ming ang 10 tao at bawat laban ay mabilis na natapos ng walang pag-aatubili. Ang mukha ni Di Xiong ay naging napakadilim na parang tutulo ng tinta at ang mukha ng Martial God Hall ay tuluyan ng napahiya, ngunit sa kabila nito ay nanatili pa rin siyang kalmado dahil sa huli ay pagbabayarin nila si Ming ng malaking halaga. Sa ika-11 laban ay isang mandirigma na nasa ika-90 pwesto ang umakyat sa arena at ito ay isang lalaking nasa katamtamang edad na may taas na halos 3 metro at kasintibay ng isang bakal na tore at sa isang tingin pa lamang ni Ming ay nakita niyang ang pisikal na katawan ng kabilang panig ay ubod ng lakas at ito ay isang master ng matinding pagsasanay. Dahil nakita ng malaking tao ang lakas ni Ming ay hindi siya naglakas loob na maging kampante at pag-akyat pa lamang ay sumigaw na siya at lumakad ng malalaki ang hakbang upang makipaglaban kay Ming ng malapitan. Hindi napigilan ni Ming ang kanyang kagalakan sa pagkakataong ito at tumawa ng malakas at sumuntok upang salubungin ang kaaway at ang dalawang kamao ay nagtagpo sa ere at narinig ng mga tao ang isang tunog na parang kulog.
Si Ming ay hindi gumalaw kahit bahagya, ngunit ang malaking tao na kasintibay ng bakal na tore ay napaatras ng 10 hakbang at sa ika-10 hakbang ay naglabas siya ng isang bibig ng itim na dugo na may mga piraso ng kanyang mga laman loob at ang isang suntok ni Ming ay nagdulot sa kanya ng malubhang sugat at nabali ang kanyang buto sa braso at kung hindi dahil sa kanyang matatag na katawan ay kalahati ng kanyang katawan ang sasabog. Matindi siyang umubo at sinabing siya ay natalo at dahan-daang bumaba. Mula sa ika-12 laban hanggang ika-20 laban ay hindi na muling huminga si Ming. Ngunit ang sitwasyon para sa Martial God Hall ay hindi bumuti kahit bahagya. Dahil sa 10 laban na ito ay isang suntok lamang ang ginamit ni Ming upang talunin ang kalaban at walang sino man ang nakayanan ang kanyang mabangis na suntok at kahit na ang mga divine ability at divine technique at maging ang finishing skill na ginamit ng mga taong ito ay hindi nakaligtas sa isang galaw ni Ming. Sina Zhao Xin at Ding Wei ay parehong nagulat at natuwa at sinabing ang kanilang maliit na junior brother ay naging napakalakas na ngayon. Nakangiting sinabi ni Jin Shanbai na ang kakayahan ni junior brother Ming ay lubhang nakatatakot at kahit na siya ay maaaring hindi madaling manalo rito. Nagulat si Ding Wei at sinabing si senior brother ay nasa sukdulan ng ika-7 antas ng longevity realm ngayon at sumagot si Jin Shanbai na unti-unti niya itong mauunawaan. Sa kabilang panig ay ang kalooban ni Yu Lingdai ay napaka-komplikado at hindi niya napigil ang isipin kung ano sana ang naging resulta kung siya ang napakasal kay Ming at tiyak na mas mabuti ito kaysa sa pagpapakasal kay Jiang Taishan at noong una ay upang mapakasal kay Jiang Taishan ay pinilit niya ang kanyang ama na pagmalupitan si Yu Lingzhou na nagdulot upang ito ay mag-anyong lanso at tumakas sa ibang lugar at pumasok sa Red Sun Sect. Tahimik niyang sinabi sa kanyang sarili na si Lan Su ay talagang mas maswerte kaysa sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay ito at pumasok sa Eternal Purgatory kung saan magpakailanman itong magdurusa at hindi makakalabas at sa pag-iisip na ito ay biglang gumaan ang kanyang kalooban. Sa mga manunood ay ang ekspresyon ni Si Kung Zun ay napakasama at noon lamang niya naunawaan na palagi niyang minamaliit si Ming at ang kanyang kakayahan ay mas nakatatakot kaysa sa kanyang inaakala. Sa kabilang panig ay si Zhou Wujiang na Crown Prince ng Earthly Emperor ay labis na namangha at nakangiting sinabi na ang Crown Prince ng Human Emperor ay talagang napakalakas. Ang totoo ay si Jin Shanbai ay isang clone ng Earthly Emperor at siya ay may mabuting relasyon kay Ming at ang Crown Prince ng Earthly Emperor ay nagmamahal sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanya at may magandang pagtingin kay Ming at syempre pa ay ang mga lihim na ito ay sinabi ng Earthly Emperor sa kanya at hindi ito alam ni Si Kung Zun. Ang ika-21 tao ay umakyat sa arena at siya ay nasa ika-80 pwesto ng Martial God List na isang babae at ang babaeng ito ay gumagamit ng 2 espada at may matalas na tingin at payat ang pangangatawan at ang kanyang buhok ay nakatali sa likod. Pagkatapos ibigay ang kanyang pangalan ay ikinros niya ang kanyang 2 espada at biglang naglaho. Bago ito ay palaging purong martial technique ang ginamit ni Ming at hindi siya gumamit ng divine ability o divine technique at lalo na ng special skill o finishing skill at sa pagkakataong ito ay ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng divine ability sa arena at ang kanyang ginamit ay ang step killing na isang divine ability na nagmula sa killing step na isa sa mga pinakaunang divine ability na kanyang natutunan. Si Ming ay naglaho rin at 2 after image ang kumislap sa arena sa loob ng isang paghinga at pagkatapos ay isang mahinang ungol ang narinig at ang babae ay bumagsak sa lupa at ang kanyang 2 espada ay hindi na alam kung saan napunta at ang kanyang bibig ay may bahid ng dugo at sa sumunod na sandali ay lumitaw si Ming sa likuran ng babae na may hawak ng 2 espada. Namangha ang mga tao at sinabing siya ay nanalo na naman ng madali at ang kanyang ginamit na divine ability ay tila ordinaryo lamang at isang simpleng teleportation divine ability at ang kanyang pag-unawa sa martial arts ay talagang hindi kapanipaniwala at kaya niyang gawing pambihira ang ordinaryo at ang simpleng divine ability sa kanyang kamay ay kayang magpakita ng pambihirang kapangyarihan. Matapos manalo muli ay ngumiti si Ming at sinabi kay Zhu Wang na siya ay nanalo ng 21 sunod-sunod na laban at nagtanong kung oras na upang bayaran siya at ang totoo ay sa naunang 21 laban ay hindi pa hinihingi ni Ming ang kanyang pusta. Ang mukha ni Zhu Wang ay hindi maganda at si Ming ay umabot na sa ika-21 laban at ang naipong pera ay lumampas na sa 523 bilyong Dharma Heaven coins at sa patuloy na pagtaas ng 3 ulit ay sa susunod na laro ay kung manalo siya ay aabot ito sa mahigit 100 bilyong Dharma Heaven coins. Malamig na sinabi ni Zhu Wang na kapag nagpasya si Ming na hindi na magpatuloy sa hamon ay ibibigay niya ang pera sa kanya.
Hindi ito pinansin ni Ming dahil sa ngayon ay maliit pa itong pera at mahinahon niyang sinabing sa patuloy na paghamon ay ang halaga ay patuloy na tataas at kapag lumampas ito sa 1,000 bilyong Eternal Coins ay kailangan ng maglabas ng pera ang magkabilang panig upang maiwasan ang hindi pagkakabayaran. Tiniyak ni Zhu Wang na huwag itong mag-alala dahil ang Martial God Hall ay sumasaklaw ng 27 malalaking mundo at tiyak na hindi sila magkukulang ng pera. Sumagot si Ming na mabuti yun at humiling ng susunod. Ang mga nasa ibaba ng ika-20 pwesto ng Martial God List ay halos lahat nasa unang antas ng martial arts at sa antas na ito ay may ganap na kontrol si Ming kaya ang mga sumunod na laban ay wala pa ring pag-aalinlangan at sunod-sunod siyang nanalo at kung minsan ay nakatagpo ng mahihirap na kalaban ay gumamit siya ng special skill at madali pa rin niyang natalo ang mga ito. Hindi na mamalayan ay umabot na siya sa ika-55 pwesto ng Martial God List at kung mananalo siya sa larong ito ay ang naipong pera sa kanyang paglalakbay ay aabot sa mahigit 1,500 bilyong Eternal Coins kaya bago siya magsimula ay naglabas siya ng isang storage ring at nakangiting sinabing mayroon itong 2,000 bilyong Eternal Coins. Labis na nag-atubili si Zhu Wang na inihagis din ng isang singsing at sinabing mayroon itong 1,500 bilyong Eternal Coins at hiniling na suriin ito. Biglang nagbigay galang si Ming sa karamihan at nagtanong kung mayroong sinuman sa kanila ang nais magsilbing saksi. Nang marinig ito ng mga manunood ay nagulat sila at naisip kung bakit bigla siyang naghahanap ng saksi, ngunit mabilis na nalutas ang kanilang pagtataka dahil ang tingin ni Ming ay bumagsak sa isang lalaking nasa katamtamang edad na may malabong mga mata at tila duwag na hindi alam kung paano nakapasok doon. Ang pagpili ng isang maliit na tao na hindi pa nakakakita ng malaking mundo bilang saksi ay ang katalinuhan ni Ming. Dahil ang hatol ng gayong saksi ay mas madaling maging patas at makatarungan at ang maliit na tao ay talagang hindi maglalakas loob na pumanig sa alinmang panig at kapag siya ay pumanig ay maaari siyang patayin ni Ming o ng Martial God Hall. Nakangiting nagtanong si Ming sa lalaki kung nais ba nitong maging saksi at bilang kabayaran ay bibigyan niya ito ng 100 milyong longevity coins. Lihim na tiningnan ng lalaking nasa katamtamang edad si Ming at nanginginig na nagtanong kung totoo ito. Nakangiting tumango si Ming at sinabing siyempre totoo ito at ang pagiging saksi ay napakasimple at itinuro niya ang 2 storage ring at sinabing ang mga ito ay kanyang iingatan at kapag nakita niya kung sino ang nanalo ay ibibigay niya ang 2 singsing sa nagwagi. Ang lalaking nasa katamtamang edad ay hindi naman hangal at sunod-sunod na tumango at sinabing nauunawaan niya at kung sino ang manalo ay sa kanya ang pera. Si Ming ay bumalik sa arena at ang taong kanyang hahamunin ay isang malakas na tao sa ika-55 pwesto ng Martial God List at sa unang tingin pa lamang ni Ming ay naramdaman niyang ang kabilang panig ay mas malakas kaysa sa ika-56 na pwesto at ito ay maaaring mga hulugan ng 2 bagay, alinman sa ang taong ito ay palaging nagtatago ng kanyang tunay na kakayahan at hindi nagpatuloy sa pag-akyat sa mas mataas na pwesto ng Martial God List, o ang taong ito ay sadyang inilagay ni Dishong upang pigilan siya. Ano man ang mangyari ay kailangan niyang talunin ang kabilang panig at manalo ng maganda at malinis. Ang kabilang panig ay may ordinaryong hitsura at hindi matangkad at hindi pandak at hindi mataba at hindi payat at ang kanyang mukha ay may ngiting tila hindi ngiti at sinabi niyang siya si Mo Bei at humiling ng patnubay ni Ming. Gumanti si Ming ng isang pagbati at sinabing magsimula na sila at pagkasabi nito ay itinuro niya ang kanyang daliri at ginamit ang kanyang finishing skill na God-slaying finger at isang manipis na liwanag ng pagpatay na pabago-bago at mailap ang direksyon ay lumipad patungo kay Mo Bei. Hindi gumalaw si Mo Bei at itinaas ang kanyang pulsuhan at mabilis na ginamit ang kanyang 5 daliri at 5 baluktot na liwanag ang lumabas na parang magaang usok at parang lumulutang na pinong sinulid na ubod ng hiwaga at ang liwanag ng pagpatay ni Ming ay agad na bumaluktot at nagbago at nakipagsalikop sa mga liwanag ng kabilang panig at nakita ng mga tao na ang buong arena ay puno ng mga lumilipad na liwanag na baluktot at pumapatay at patuloy na nagpapalitan. Ang liwanag ng pagpatay ng God-slaying finger ay nakipagsagupaan sa 5 liwanag at naglabas ng manipis at makapal na divine lightning at mahinang tunog ng pagsabog na walang tigil. Matapos ang ilang round ng labanan ay alam ni Ming na ang kabilang panig ay gumamit ng isang malakas na divine ability, ngunit sa kasamaang palad ay ang kanyang lakas ay malayong mas mababa kaysa sa kanya kaya hindi mahirap itong talunin. Mabilis na pinitik ni Ming ang kanyang 3 daliri at 3 liwanag ng pagpatay ang bumuo ng isang bilog at mabilis na umikot na parang isang malaking vortex na sumisira ng lahat ng nasa paligid at ang 5 liwanag na inilabas ng kabilang panig ay agad na naputol lahat at ang vortex ay lumitaw sa harap ng leeg ng kabilang panig at handa nang putulin ang kanyang ulo.
Ibinaba ni Mobei ang kanyang ulo at sinabing siya ay natalo. Nagkaroon ng paghanga si Ming sa kanyang talento at lihim na sinabi na siya ay napakahusay at kung nais niyang sumali sa Heavenly Dao Sect ay maaari siyang pumunta roon anumang oras. Nagulat si Mobei dahil wala pang sino man ang nag-alok sa kanya noon at sino ang maglalakas loob na kumuha ng tao mula sa Martial God Hall at sa kakaibang pagkakataon ay lihim siyang nagtanong kung bakit siya pupunta roon. Nakangiting sumagot si Ming na ang Heavenly Dao Sect ay magtuturo sa kanya ng tunay na martial arts at magbibigay ng sapat na resources at nakikita niyang kung hindi dahil sa kakulangan ng resources ay ang kanyang kakayahan ay mas malakas kaysa rito. Agad na tinamaan ni Ming ang sakit ni Mobei, dahil ang resources ng Martial God Hall ay limitado at karamihan ay kinukuha ng mga mataas na tao at kakaunti ang nakukuha ng mga nasa ibaba at kailangan pang may koneksyon at ang mga may koneksyon ay nakakakuha ng mas marami at ang mga walang koneksyon ay tulad ni Mobei na laging kulang. Nang matalo si Mobei ay nagtanong si Ming sa lalaking nasa katamtamang edad kung sino ang nanalo at ngumisi ang lalaking nagsisilbing saksi at sinabing si Ming ang nanalo at ibinigay ang 2 storage ring sa kanya. Walang ekspresyon si Zhu Wang at sinabing susunod na laban. Ang sumunod na ilang tao ay malinaw na hindi kasinlakas ni Mobei at si Ming ay patuloy na umakyat hanggang sa ika-51 pwesto ng Martial God List at sa puntong ito ay nakakuha na siya ng 4,132 bilyong Eternal Coins mula sa Martial God Hall, ngunit ang ikinagulat niya ay kasama si Di Xiong at ang isang grupo ng malalaking tao ng Martial God Hall ay nanatiling kalmado. Naisip ni Ming na sa susunod ay haharapin niya ang tunay na malakas na tao at kailangan niyang humanap ng tamang oras upang umatras at makuha ang kanyang kita. Ngunit sa sandaling yun ay biglang sinabi ni Zhu Wang na ang susunod na lalaban ay si Bai Zhan na nasa ika-50 pwesto ng Martial God List at nagtanong kung sigurado si Ming na magpapatuloy sa hamon. Mahina hong sinabi ni Ming na natural lamang. Sinabi ni Zhu Wang na mayroon silang isang kahilingan at sa susunod ay maaaring hindi na siya humamon o kailangan niyang humamon ng 3 sunod-sunod na laban. Malamig na tumawa si Ming at sinabing ang kanilang orihinal na kasunduan ay hindi ganoon at maaari siyang umatras anumang oras nang hindi napapailalim sa mga patakaran ng Martial God Hall. Sumang-ayon si Zhu Wang na ganoon nga ang kasunduan, ngunit kung papayag si Ming sa kondisyong ito ay sasabihin nila sa kanya ang isang balita. Nang tanungin ni Ming kung anong balita ito ay nagtanong si Zhu Wang kung hindi ba't dinukot noon ni Jiang Taishan ang kanyang mga magulang at kung sila ba ay nawala sa gitna ng magulong hukbo. Pinaningkitan ni Ming ang kanyang mga mata at nagtanong kung paano nito nalaman iyon. Sumagot si Zhu Wang na ilang taon na ang nakararaan ay nasakop na ng Martial God Hall ang Taya Great World at nakuha nila ang impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang. Malamig na tumawa si Ming at sinabing ang Beast Emperor ng Taya Great World ay ganap nang nakipag-isa sa Heavenly Will doon at gaano man kalakas ang Martial God Hall ay paano nila ito masasakop. Sumagot si Zhu Wang na hindi nila kaya ngunit si Han Jiuyin ay kaya at bago pumasok si Han Jiuyin sa Heavenly Realm ay sinadya niyang sugatan ang Beast Emperor at winasak ang kanyang pinag-isang Heavenly Will at nang wala na ang tulong ng Heavenly Will ay ang Beast Emperor ay naging isang nilalang lamang sa ika-9 na antas ng Longevity Realm at madali itong nasakop ng Martial God Hall. Nagtanong si Ming kung nasaan ang kanyang mga magulang at sinabi ni Zhu Wang na sasabihin lamang niya ito kung papayag si Ming sa kondisyon. Mariing sinabi ni Ming na nais niyang malaman ito ngayon at kung hindi ay aatras na siya ngayon at dahil nakuha na niya ang 4,100 bilyon ay sapat na yun para sa kanyang paggastos. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Zhu Wang dahil ang naipong pera ng Martial God Hall ay mahigit 1,000 bilyon lamang at ang pagkatalo ng 4,000 bilyon ay talagang hindi nila kayang tiisin at sinabi niyang sasabihin niya ito ngunit kailangan niyang pumayag. Pumayag si Ming na lalaban siya ng 3 sunod-sunod na laban at hiniling na sabihin sa kanya kung nasaan ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Zhu Wang na ang kanyang mga magulang ay nawala sa hukbo noon at iniligtas ng isang malakas na tao at dinala sila nito palabas ng Taya Great World patungo sa Confucian Great World. Nagkunot ang noo ni Ming at nagtanong kung ang taong yun ay isang malakas na tao ng Confucianism at kung ano ang kanyang pangalan. Sumagot si Zhu Wang na ang pangalan ng tao ay Qin Guan na isang dakilang Confucian ng kasalukuyang panahon at ang kanyang mga magulang ay ngayon ay kanyang mga kinupkop na anak at sila ay kasalukuyang nag-aaral sa Non-Dual Academy at maaari niya silang hanapin mismo. Tuwang-tuwang sumigaw si Ming sa kanyang puso at naisip na ang kanyang mga magulang ay hindi namatay at mayroon silang napakagandang kalagayan. Biglang sinabi ni Ming na nais niyang magpahinga at magpapatuloy sa hamon pagkalipas ng 3 araw.
Nagulat si Zhu Wang ngunit hindi tumutol at pumayag at pagkalipas ng 3 araw ay muli silang magkikita sa parehong lugar. Malapit na ang takip silim at nagsialis ang mga tao at mula sa karamihan ay natagpuan ni Ming ang mga pamilyar na tao tulad nina Su Beijian, Ding Wei, Zhao Xin, Jin Shanbai at Gan Taiyan at ang kanyang mga tagasunod at mula sa Legendary Academy ay sina Yun Feng at Ning Yuan at ang iba pa at may 2 taong hindi inanyayahang dumating na sina Zhou Wujiang na Crown Prince ng Earthly Emperor at si Leng Gai Yuhao. Bukod pa rito ay marami pang mga dating kakilala tulad ng hari ng Dongshan ang dating pinuno ng East Qi Academy na si Li Chunfeng ang Holy Lord ng True Dragon Holy Land na si Cheng Wuya, si Lin Yasheng ng Swordpool Holy Land ang magkapatid na Duan Qing at Duan Shi na nakilala niya sa Crown Prince Residence ng Vermilion Bird Dynasty at ang 4 na dating guro mula sa Asher Dragon Academy na sina Di Kang, Divine Poison Lady, Ghost at Uyang Wazi. Ang ikinagulat ni Ming ay isang kabataang lumapit upang bumati at nang tanungin niya ay nalaman niyang ito ay si Sima Waxi na kanyang tinulungan noon at si Sima Waxi ay nakatanggap ng pwesto sa God Path mula kay Ming at malaki ang kanyang nakamit at ngayon ay nasa 9 na antas na ng Dharma Heaven na napakabilis ng kanyang pagsasanay. Ang mga dating kaibigan ay nagtipon-tipon at inanyayahan sila ni Ming sa loob ng War City at ang War City ay may isang sadyang binuksang lugar na may magandang tanawin at hindi mabilang na mga pavilion at tore na angkop para sa pagtanggap ng mga panauhin at dahil marami ang mga bisita ay ipinatawag ni Ming ang mga tagapagbantay ng Undying Divine Tree upang maglingkod. Ang Undying Divine Tree ay kamakailan lamang ay mabilis na lumilikha ng mga tagapagbantay at halos bawat 11 tagapagbantay ay may isang babaeng tagapagbantay at nagdala si Ming ng mahigit 100 babaeng tagapagbantay upang pansamantalang magsilbing mga katulong. Ang pinakamasarap na alak at pinakamasarap na prutas at masasarap na pagkain ay inihain at sa gitna ng handaan ay si Leng Gai Yuhao ay patuloy na nakaupo sa tabi ni Jin Shanbai na may malungkot na mukha at humihingi ng tulong sa mga nasa paligid. Ngunit walang sino man ang nagnanais na lumapit sa kanya dahil ang lahat ay nais na matupad ang kagustuhan ng iba. Matapos ang simpleng pagbati ay mabilis na naging masigla ang kapaligiran at si Sima Waxi ay may dalang alak at tumayo upang magbigay galang at sinabing kung hindi dahil sa tulong ni Ming ay siya ay isa pa ring maliit na tao at ang malaking utang na loob ay hindi masusuklian ng salita at hiniling na inumin ni Ming ang alak. Tinanggap ni Ming ang alak at ininom ito nang walang natira at nakangiting sinabi na kung mayroon siyang anumang pangangailangan sa hinaharap ay pumunta lamang ito sa kanya at ang pagtawag nito sa kanya ng kuya ay hindi niya hahayaang mawala ng saysay. Nakangiting sinabi ni Sima Waxi na nais niyang sumali sa Heavenly Dao Sect at sinabi ni Ming na madali lamang yun at siya ay isa ng alagad ng Heavenly Dao Sect. Pagkatapos ng ilang ikot ng pag-aalok ng alak ay lumapit si Ming kay Divine Poison Lady at magiliw na tinawag itong ina-inahan. Ang totoo ay mula pa noong una ay labis na hindi komportable si Divine Poison Lady at noong una ay si Ming ay isang maliit na tao at ginawa niya itong kanyang anak sa sumpaan, ngunit ngayon ay ang kakayahan ni Ming ay mas mataas kaysa sa kanya at ang kanyang katayuan at talento ay mas mataas kaysa sa kanya at ito ay labis na nagpahiya sa kanya bilang ina-inahan at pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Ngunit ang pagtawag ni Ming ng ina-inahan ay nagdulot ng malaking kaginhawaan sa kanyang kalooban at mabilis siyang sumagot ng mahabang pagtanggap. Nagbigay galang din si Ming kina Di Kang, Ghost at Uyang Wazi at nagtanong kung nasaan ang kanyang mga guro ngayon. Ang Asher Dragon Dynasty ay wala na at hindi niya alam ang kalagayan nila at kung saan sila naghahanap buhay. Sumagot si Uyang Wazi na nang bumagsak ang Asher Dragon Dynasty ay ayaw nilang maglingkod sa Five Elements Divine Dynasty kaya pumunta sila sa malayong kalangitan at sumali sa isang hindi gaanong malaking puwersa at ilang taon na ang nakararaan ng kontrolin ng Martial God Hall ang ilang sibilisasyon ay bumalik na sila. Sinabi ni Ming na kung hindi nila iniisip na mababa ito ay maaari silang maging elder ng Heavenly Dao Sect at ang Heavenly Dao Sect ay tiyak na hindi sila pababayaan. Ang pagpunta ng ilang tao ay talagang may ganitong pag-iisip at naisip nilang si Ming ay isang dating kakilala at dating estudyante kaya tiyak na madali siyang kausapin at sa kabutihang palad ay hindi sila binigo ni Ming at tuwang-tuwang sinabi ng ilan na tiyak silang sasali. Pagkatapos magbigay galang sa lahat ay ang tingin ni Ming ay bumagsak kay Zhou Wujiang na Crown Prince ng Earthly Emperor at ilang beses na silang nagkita ngunit hindi gaanong malalim ang kanilang ugnayan at hindi inaasahan ni Ming na siya ay kusang bibisita. May dalang alak si Ming at nakangiting sinabing ang Crown Prince ng Earthly Emperor ay dumating at paumanhin sa hindi magandang pagtanggap at humihingi ng pangunawa.
Tumawa si Zhou Wujiang at sinabing ang Crown Prince ng Human Emperor ay napakagalang at hindi niya inaasahang ito ay ganito kalakas at hindi nakapagtatakang natalo si Si Kungzun ng 1,000 bilyon. Mapagpakumbabang sinabi ni Ming na labis ang papuri nito. Sa totoo ay hindi gaanong komportable si Ming kay Zhou Wujiang. Dahil noong una ay siya ay pinili ng mga estatwa ng orihinal na tatlong emperador na nagpapahiwatig na sa hinaharap ay siya ang magiging karaniwang tagapagmana ng tatlong emperador kaya sa publiko man o pribado ay sina Zhou Wujiang at Si Kungzun ay labis na magiging laban sa kanya. Marahil ay naramdaman ni Zhou Wujiang ang damdamin ni Ming at sinabing ang Crown Prince ng Human Emperor ay may walang hanggang kinabukasan at bagaman siya ay Crown Prince ng Earthly Emperor ay hindi siya maglalakas loob na makipagkumpetensya sa kanya at sinabi ng kanyang ama sa kanya noon na sa hinaharap ay buong lakas nitong susuportahan ang Crown Prince ng Human Emperor.